Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hila! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Yes, thank God for Mondays like this. Yes, waking us up again. Nagising tayo mga kaibigan. Sasapitin na naman natin ng panibagong linggo. Ano kaya ang nakalaan sa atin ngayong araw na ito? Ano kaya mga sorpresa ang hatid sa atin ngayong araw na ito? So sa halip na mainis, mayamot, mabad trip dahil sapagkat because Lunes na naman, baguhin ang perspektibo. Matuwa, maging maligaya, maging thankful kasi Lunes na naman. Inabot ka na naman isa pang Lunes. Isipin niyo yan na magkakalaghatian na naman ng Marso. Actually, partner, no? Nung nagtitingin-tingin nga ako ng mga lugar na pwedeng puntahan. O nga naman pala, peak season na. Correct. Peak season mas mataas na talaga ang presyuhan sa mga resort. Correct. Mas mataas na presyuhan sa mga private pool. Ganyan. Ang init na pati. Sana Malingasaw? Ano malinsangan? Basta yun, mainit. Malingasaw yung amoy mo. Lumalevel sa mandirigma. Para nakipagdigma ng 3 beses Ganon yung amoy mo. Correct. Ramdam na natin mga kaibigan pagtanghali po. Sobrang init na kahit sa gabi rin. Hindi na natin kailangan ng hot and cold shower. Tama. Naliligo tayo na ilang beses sa isang araw. Kahit na sabihin mapasma. Basta importante makaligo. Ganyan. Summer na po talaga. Yes. Saan po ba ang plano nyo ngayong summer? Baka naman pwede kaming sumama sa inyo. Yan. Makikipiknik kami. Correct. Sagot nyo ang pagkain. Sagot nyo ang entrance. Sagot nyo ang paswimming. Sagot namin ang kwento. Yan. Magtatambalan kami. Sa harapan ninyo, basta makalibre kami ng kain tsaka outing. Diba? Basta ingat-ingat po. And naway nakapag-prepare na kayo or nakapagplano na kayo kung saan kayo pupunta. Alam mo, go. Sabi nung kaibigan ko, since malapit na nga summer, basta magbakasyon na, malapit ng ang Semana Santa. Sabi niya, anong araw ang papatok yung Biyernes Santo? Sabi ko Sabado. Sabi mo Lunes. Mali ka, partner. Tanga-tanga nito. Lunes. Lunes siya papatak. Tapos sabihin mo sa kanya. Hindi ko pinatulan, umalis na lang ako. Tapos sabihin mo, ako yung papatulang ko, partner. Tapos explain ko pa sa kanya kung bakit. Sabi niya, uy bro, malapit na yung bakasyon, no? Yung mga ganun mag-isip, partner, kapag nag-explain ka sa kanya kung bakit ang Biyernes Santo ay Lunes, partner, magigit sila explanation mo. Sabi niya, saan nga tayo nagbakasyon na, nagnaligo tayo sa dagat nung nakarang Holy Week So saan nga tayo ngayong darating na Holy Week? At ano nga papatak yung Biyernes Santo? Baka naman ang gusto niya sabihin anong date. Oo. Sabi niya, anong araw nga papatak yung Biyernes Santo? Check mo kasi sa kalendaryo. Baka Sabado siya pumatak ngayon. Baka. Kung Friday pumatak, check mo pa sa isa pang kalendaryo. Baka Sabado doon. Ay, nako, nakakaluka talaga. Diba, daming ganap ngayong mga susunod na araw, mga kaibigan. Sana maging worthwhile ito para sa inyo. Tama. Sabi nga ng isa nating tambalanista Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2007. Summer na naman. At nararamdaman ko dahil summer na makakabisita na po ako sa Tambalan for the first time. And I'm really excited to meet you soon. Ay nako, wala lang. Nainis lang po ako pag summer kasi nag-outing naman ng pamilya namin. Kaya lang, yung pinag-outingan po namin, yung talagang napakaraming tao. Nakakainis lang po talaga kasi hindi ka naman makapag-enjoy kung saan namukal yung tao. Kapag nagsiswimming ka, hindi ka naman makapag-swimming ng malayo kasi madaming mga bata sa paligid. Hay, summer na naman, ayan na naman, mag-outing na naman kami, ganyan na naman ang eksena. Ano po ba dapat kong gawin? O saan kaya kami pwedeng pumunta, Nicole and Chris? Help me naman po and more power. Yan. Ganun talaga. Nagkakasabay-sabay. Bakasyon, pare-pareho. Hindi lang, partner. Ganun talaga kapag kalimitadong budget. Sa bagay, yun talaga yun isang consideration yun. Siguro kabisyo dahil nag-aaral ka pa, importantatious na na mag-ipon ka, o hindi, huwag ka muna mag-ipon, mag-aral ka muna. Mag-aral ka na mabuting
mabuti para graduate ka ng Latin Honors, Yan. saka graduate ka ng basta yung with flying colors, basta yung ganyan, para madali ka makahanap ng trabaho. At Para pag nagtrabaho ka, di ba, pag summer na, hindi na kayo sasabay sa mga lugar kung saan madaming tao. Tama. Kung saan damukal. Pero kung gusto mo rin naman limited budget pero walang tao, gawin mo yan ng mga August. July. Yan. Kung kasagsagan ng bagyo. yung lahat na makikita mo sa dagat, puro lumot. Yan. Pwede naman. Yung hindi kayo makakaligo, buwis buhay pag lusot sa Correct. tubig. yung kasagsagan ng dikya, ganon. Correct. Totoo yan, di ba? Yung nasa Boracay ka nga, pero lahat ng mga nasa beachfront nakatakip, di ba? Kasi nga, dahil bagyo, ganyan. Pero at least, di ba, walang tao. Gusto mo, ikaw lang eh. Yan ang gusto mo di ba? Maramot ka eh. Ay, nako. Kaya yung mga iba, they opt for private pools, di ba? Na kahit hindi siya beach, pool siya, at least kayong pamilya lang, di ba? Tama. Kasi yun naman din talaga kapag ka-public eh. Hindi ka naman halimbawa pool, hindi ka naman sigurado kung lahat yan sumusunod sa rule na bago sumabak dyan sa swimming pool, magsha-shower. Karamihan dyan. Dahil sobrang Isa haba na ako doon sa karamihan. Ako din. Karamihan dyan, di ba? Dahil nga, ang haba ng biyahe, sobrang traffic, kasi nga, di ba, lahat papunta doon, di ba? Swimming na. Init na pati. Paano kung, nakakalurky dyan, paano kung naka-jeep? Hindi naman lahat na naka-aircon eh. Actually, kahit naka-aircon, halo-halo na rin ng mga virus at bacteria niyan, di ba? Kasi, nakakulob, di ba? Ganun din kapag hindi aircon. Kuha mo naman lahat ng virus sa labas. Alikabok, usok, lahat na, di ba? Tapos sasabak sa swimming. Hindi mag-ano. Kung mag-shower mabasa lang. Sinong ganon? Masabi lang, buhok lang yung binasa. Correct. Sinong ganon? Minsan nakakalain mong basa pero talaga pawis yun. Correct. Di ba? Pero kasi ang idea, ang point talaga ng bakit you shower before you make sabak-sabak to the pool, kabisyo, para sa for hygienic purposes. Para matanggal na yung mga alikabok sa yung iba pang mga bacteria at mga germs na nakakahawa. Na galing sa labas, di ba? Nadadalin mo sa pool because it's public. Pero ilan po sa atin ang talagang gumagawa niyan? Di ba isa pa yung ilan sa atin ang gumagawa ng kapag naiihi ka ay kailangan pumunta mo ng banyo. Taangat muna. Yun. Diba? Paano ko halimbawa, nandiyan ka sa public pool, doon ka natutong maglangoy. Di ba? Siyempre may maiinom-inom ka ng tubig dyan. At maraming bata ang ginagawang laro di ba, ang tubig sa swimming pool. Tama, doon umihi. Kasi hindi naman nila controlled. Di ba? Totoo. What if hindi naman nila alam? Correct. Parang, puro tubig naman to. Di ba? Hindi naman nila malalaman. Di ba? So talagang ganyan ang mga kaakibat kapag ikaw ay nasa public na area. At hindi mo naman sila pwedeng paalisin. Oo, diba? dahil Swimming ako, umalis kayong correct. lahat. Bakit? Makinis ka ba para paalisin mo sila? Ikaw ba may-ari ng resort para paalisin mo sila? Babayaran mo ba lahat sila para paalisin sila? Hindi naman, di ba? At saka ikaw lang magkarapatan mag-summer? Gusto din nila mag-outing, di ba? So ako ang nakikita ko dyan, parang long term or parang in the long run, mas maganda yung alam mo sa sarili mo na eventually kapag ka nagkatrabaho ka na, ipaparamdam mo naman sa pamilya mo ang isang lugar na kalayuan sa Maynila, hindi lahat nasa Batangas pero doon, ang daming magaganda dyan, di ba? Kalayuan yung mag-aeroplano, ganyan, para makapunta sa isang resort na hindi lahat man ng tao afford. Yung maramdaman nila, sarap nagbakasyon tayo. Hindi yung, nagpagod tayo. Trot. Minsan may mga bakasyon na nagpakapagod ka lang. Lalo na yung mga day tour, partner. Yung hindi mag-overnight, nakakahagard. Alam mo yung pagbalik mo sa trabaho, bakit parang hindi ka galing sa bakasyon? Tama, totoo yung parang sunog na sunog ka na hindi ka na mamasaya. Ganun ang eksena. Ay, nako. So, wala lang. Yun yung naisip ko na parang dapat you push yourself harder sa pag-aaral para makagraduate ka on time and then makahanap ka agad ng trabaho para in preparation for the next summer while you're working, di ba, kabisyo, maganda-ganda na yung lugar na pupuntahan nyo. Kasi ganun talaga Alam mo, buti nga pasalamat ka. Meron, kahit pa paano yung mga magulang mo nag-e-effort pa rin na mag-summer outing kayo. Oo, di ba? Yung mga iba hindi. Staycation lamang. Nasa bahay. Nasa bahay. May mga ibang mga bata up to a certain age dahil nga mahirap sila, hindi nakakaranas ng swimming pool. Kaya nga, di ba, kapag umuulan, tapos may malalaking lubak, tapos nandun sila. Kasi yun na yung definition nila ng swimming pool. Totoo yan, lalong-lalo na yung mga nandito sa Manila. Di ba yung mga nasa probinsya, kahit hindi naman lumayo yan, kasi sa mga probinsya may mga kanya-kanyang ilog, pwede ka mag-picnic doon, pwede ka maligo. Yung mga lumaki dito sa Metro Manila, yung mga kaibigan ko, ang kwento nila, hindi sila nakapagbakasyonan kasi nga salat sa budget, o salat sa kita. Ang ginagawa nila sa planggana, kung may inflatables ka, swerte
ate mo. Di ba at least na naranasan mo mag-swimming kahit papaano. Kaya lang nung mga panahon natin, pag may inflatables ka, mayaman ka. Oo, mayaman lang yung may ganon. Tayo nakakaligo lang tayo, di ba, kapag umuulan. Okay, naglalagay tayo ng isang Kasi- malaking batya sa harap ng bahay. Kasi effort ang mga taga Maynila to go to the province. Oo. Ano talaga yon, limitadong budget. So, maski hanggang ngayon, Correct, talagang correct. ano yan, talaga mag-effort kasi renta ka ng sasakyan, yung gas Tama. niyan, yung toll. Kasi malaman, lalabas ka talaga sa Maynila, so magto-toll ka talaga, di ba? So, yun pa lang effort na yun ng magulang mo. So, i-appreciate mo na lang muna. Hindi yung nagre-reklamo ka, ano ba naman yan, doon na naman kami sa masikip. Yung kapag nagsiswimming ako, may sisipa ng mukha ko. Yung pagbalik mo sa bahay sa Maynila, Correct. para ka nakipag-away. Oo, tama. May pasa at may banga sa Correct. mukha mo. Kasi ganun talaga. Ikaw ng mga bata kami, partner, nagpupunta kami sa mga ganyan, sa Antipolo, ganun. Talagang naranasan talaga namin. Pero masaya naman actually. Basta meron ka naman may space kayo, may kubo-kubo kayo, na doon ninyo Totoo. ilalabas yung mga pansit ninyo at mga tinapay ninyo, di ba? Kasi sabi nga doon nila, minsan, it's not really the destination, but who you're with. So, sino Sabagay, isa kasama rin mo? yun. Di ba? Ewan ko kung na-experience nyo na po yung nagpunta kayo sa napakagandang lugar. Pero dahil hindi nyo trip yung kasama ninyo, parang Hindi rin wala kayo lang. nag-enjoy. Di ba? Parang wala lang. Totoo yun. Alam mo, Oo. nang hinayang ako, ang dami dating magagandang mga lugar dito sa Manila na... Ay, huwag ka namang hinayang, Oo, diba? partner. Sasakit lang ulo mo. Alam mo dati, pangarap ko makarating dito sa waterfall na sa may Parañaque. Okay. Ano pa ba? Oo, wala na eh. Pag nakita mo, abandoned na siya. Pero nandun pa rin yung swimming pool, nandun pa rin yung slide, nandun pa rin yung dragon. Ngayon, Eh, di ngayon buhayin wala mo, na. mayaman ka naman. Saka mahinayang ka. Buhayin mo! Supportahan kita. Endorser kaming family. Para sa'yo Teka, magsiswimsuit malaki-laking ako. gastusan to. Para sa'yo, partner, magsiswimsuit ako. Kasi naalala mo dati, kapag kino-commercial yan, yung pinakamalapit kasi na resort dito sa Metro Manila. Hindi ko siya matandaan masyado. Waterfront. Tapos Wala kasi kaming TV. Oo, alam mo na. tapos kaya Splash Island. Ayun, Yan, Splash. yun, Buhay yun. pa naman ang Splash. Oo, yun, yung malapit ngayon. Tsaka yung mga pansol, Yan, yung swimming pool. yung mga malalapit. Kung gusto mo sumunod na malayo, punta ka ng Batangas. Correct. Ganun. Marami naman actually, kung gusto mo yung kayo lang talaga, madami mga private resort Depende sa Pansol, sa mga hot spring. Ang dami dyan. Hindi ka mag-e-enjoy mauubusan ka. dyan. Hindi ka mauubusan, depende sa budget mo. Siyempre, may yayamanin na budget Correct. na talagang maganda. Yung mga tipong may LED TV sa gitna ng pool, may mga ganun. Meron din namang pag-uwi mo, puro sugat yung paa mo dahil sa tiles ng pool. Eh paano? Huwag ka Ipak na kasi. Corrected ba? Huwag ka magreklamo. 3,000 lang budget mo eh. Tapos 20 kayo. Nag-expect ka na magandang swimming pool. Ano ba? O kung talaga walang budget, dito ka sa Manila Bay. Pwede din naman. May mga naliligo din dyan kapag at may summer, kasama ha? pang thrill. Oo, di ba? Thrill na may posibilidad na may malunok ang diaper. May makasabay kang nagsiswimming ng mga kakashes. Yung thrill na pag-aahon mo, may, di ba, may hiwa ang talampakan Correct. mo. Di ba yung thrill na may maaaring may manghuli sa'yo, di ba? Pwede din naman. Hindi, ako para sa akin, the fact na every year, your mom and your dad and your family plans a summer outing for you guys, it's enough to feel blessed. It's enough to Tama. say, Lord, thank you po. Una, may pamilya akong makakasama. At pangalawa, may pupuntahan kami. Although, syempre, being alam mo yung tao ka lang, nararamdam mo talaga yung paminsan na gusto mo naman makaramdam talaga ng ginawa pag bakasyon, di ba? Eh, ganun talaga eh. Pag limitado ang budget, limitado lang din yung ang comfort. Di ba? Depende, ang buhay kasi depende sa budget Oo. talaga. Hindi, pero yun yung O, katotohanan yun. Yung yun. katotohanan dyan. Limbawa, partner, kung gusto mo talaga magpakalayo na alam mo talagang for sure, hindi masyado maraming tao. Pupunta ka ng Bohol. Pupunta Tama. ka ng El Nido. Magkokoron ka. Yan. Kasi yun yung mga pinupunta ng mga artista. Kasi, alam mo yun, magpe-plane pa. Plane fare, airfare pala mga Magkano kabisyon. na? Magkano na? Eh, kung ilan kayo. Diba? Siyempre, yung ilang araw ka dun sa resort na yun. Oh, yun talaga pang yayamanin. Pero kung ang budget mo ganito lang, yung ka na magreklamo. Total naman, hindi ka na naman sexy. Charat! Though again, you still have time kasi early part pa naman to ng summer hanggang Pero mataas May na pa yun to, eh. June pa rin. Oo, pero mataas na siya ngayon. Yun lang. Hindi ka na naman namin bibigyan ng false hopes. Talaga mataas. Huwag ka lang magreklamo ng maraming tao kasi pag mas affordable, mas maraming tao talaga yung pupunta dyan. Ganun talaga yun. Meron ka pa until end of 2017 yan. Oo. Diba? December ang ginaw. Yung walang gusto Hintayin mo. mag-swimming.
Pwede din. O kaya mga Feb partner. Yan, Pwede ka January, sagsagan Feb. ng ginawan. Maganyan. Diba? At off-peak yun. Di ba? Walang kasabayan, mura pa. Oo, di diba? You still Pwedeng have ganon. time. Pwedeng ganon. At hindi ka pa iitim kung ayaw mo itim. Kasi diba, hindi nga tirik na tirik ang araw. Tsaka yun na lang din eh. Kung halimbawa pumupunta kayo sa mga lugar na sobrang daming tao, pwede mong tingnan din, sa positibong aspeto. Perspektibo. Katulad ng, mas marami ka mga kilala. Diba? 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 Hindi ba partner yun yung isa sa mga pag nung mga dalagat binata pa tayo, hindi binata ka pa rin naman. Kapag ka may mga ganyan na hopefully may makilala. O, Diba? Posible may manghila sa'yo sa, diba? sa ilalim ng puno. Tapos sabihin sa'yo, Yan. nabibit mo ko hinihila. Papahila ka naman. Ingat ka, baka buhay humihila sa'yo. Ito diba? Yun din Totoo, eh. mga ganon. On a positive note, hanggat mas maraming tao, mas marami kang pwede at posibleng makilala. Diba? Malay mo, dyan mo na mahanap ang love life mo. Diba? Malay mo, diba? Dyan na mo na makilala yung susunod na magbibigay sa'yo ng trabaho o magkoconnect sa isang kumpanya para magkaroon ka ng trabaho. Alam mo yung ganon? Kesa magreklamo ka na, ano ba naman yan? Pupunta na naman kami sa masikip, Nakakaumay sa naman doon, mainit. dumi naman kasi Diba? doon. Huwag ka naman ding maarte kung madumi din naman balat mo. Kung ang kulay ng batok mo hindi nalalayo sa kulay ng ano. Ng pool kapag ka 10,000 na ang lumublob. Parehas maitim. Huwag ka ng Jumarte ng bongga. Ha? Pinakamagandang lugar na napuntahan mo so far? Na beach. Oo. El Nido. Talaga. Bohol. Kaganda. Oo, Dami. totoo yan, sobra. So, pangarap ko makarating na Amanpulo pero dollars. Wala ko dollars. Dollar rate. Balisin gusto kong makarating. Oo, balisin din daw. Ganyan. Kaya lang, partner, alam mo, pwede naman nating marating. Pwede talaga. Kaya lang, hindi Kaya ko lang, siya... nag-iisip pa po yung sponsor namin. Oo, hindi ako partner, gusto ko talaga siya marating at posible talaga siya. Kaya lang, gusto ko kasi maging beach body ready. Kasi pumunta kang balisin, ang haba ng shorts mo. May mga takip na sa damukal na net. Para takpan yung ano mo. Di ba, mako-cover na siya ng view. Ay, ganun ba yun? Hindi rin. Pag meron ako nakikita kaibigan ko sa Facebook na mataba, kahit gaano kaganda yung view, nakikita ko, ang taba niya pa rin. Sasabihin naman nag-comment sa tao, ang ganda ng beach ball. Sabihin ng mga tao, ang laki ng breaded pork chop. Ay, okay, sasabihin ng mga tao, pag nakita sa picture din, ikaw yung nagpost. Diba mataba, diba? Ayun, may ginamit yung banana boat. O di naman kaya, ang amazing naman ng resort na yan, tumayo yung butanding. Hindi nga. Part ng pangarap ko makarating ng balisin, pero hindi ko siya ginagawa kasi feeling ko pwede talaga matupad ang isang pangarap eh. Kung pag-iipunan mo talaga at you have the right connections. At posible talaga yung mga connections na yan. Diba naman tayo, partner, may pagkaibigan po kami mga kabisyo sa mga tao mapapakinabangan namin. Charat! Ayun. Kaya alam, partner, gusto ko kasi pag nakarating ako doon, yung handa yung katawan ko. Hindi yung ang dami ko nakakatakip sa akin, mga Ganito ganyan. na lang. Kasi nagtatago ako sa puno, mga Picture ganon. mukha lang yung nakalabas sa tubig. Puro ganun lang. Ayoko! Gusto ko mag-OOTD. Ay, nako, kalurke. Oh, good luck sa inyong pagpaplano sa inyong mga outings, mga kabisya. Ang importante is not really the destination, but the people who are Yes. who you're with. Yun, malaga dyan, ha? O siya, mga kabisya, mamayang alas 9 tayo ulit magkakabanding-bandingan para sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one, always your number one FM radio station for 15 years. 15 anyos na tayo. Dalaga na! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang
morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Shout out tayo dun sa mga magulang na sobrang natutuwa sa kanilang mga anak kasi sobrang sisipag. Ang sisipag mag-cellphone. Galit-galit yung mga nanay nila tapos yung mga anak parang walang nadidinig kasi tutok na tutok sa cellphone. Oh my gosh, totoo ka dyan, ano? Alam mo, minsan, yung cellphone na yan, yung mga gadgets na yan, double-edged sword yan eh. Minsan nakakatuwa yan, minsan hindi. Yes. Kasi minsan, nakakatuwa yan kasi, halimbawa, may kailangan kang gawin at hindi mo siya matapos-tapos kasi may anak kang nangungulit. The only way para patigilin siya, kasi kailangan mong tapusin yung kailangan mong tapusin, is i-offer mo sa kanya yung gadget. Tama. Bibigyan mo na siya ng something na pagkakaabalahan. Ayun na nga, talagang tutok na tutok. Tutok na tutok talaga yan dyan. Pero, on the other hand, kapag ka nag-umpisa na yan sa cellphone, nakaw, hindi mo na maalis dyan. Gas-gas na yung lalamunan mo, kakatawag sa kanya, hanggang hindi ka nagagalit, hindi ka niyan papansinin. Nabingi na po, guys. Uy, totoo yun na. At yun nga, nakakaloka. yun yung nasaksihan ko bago tayo mag-start ng tambalan kanina. Ngayon, partner, bumaba ako ng bahay namin para bumili ng ng kape at saka bumili ng mga kung ano-anong pang-almusal namin. So, sa tindahan na binibilhan ko, ganun nga yung eksena, kaya sabi ko, teka, ikikwento ko nga to sa ere. Yung kasi yung yung nanay na may-ari ng tindahan, parang ilang minuto niya nang tinatawagan yung anak niya na, sinasabihan yung anak niya na, umpisahan mo na yung bantayan mo yung ganyan-ganyan. Ang dami nang iniutos, tapos hindi daw tumatayo yung anak dun sa upuan. Tutok na tutok sa cellphone na parang ang dami sinabi nung nanay, walang napakinggan ni isa. So ang ginawa nung nanay, talagang nagtabog, kinuha yung cellphone at ibinato sa labas. Tapos ang lakas-lakas ng boses niya. So eksena talaga. Sabi ko, sige kayo. Kwento kayo mamaya sa tambalan. Alam mo, totoo naman. Alam mo, kaya minsan hindi mo rin. Tapos yung after niyan, partner, for sure, si nanay guilty. O kaya masama ang, alam mo yung parang feeling niya sa sarili niya, ang sama niya, kasi ganun yung ginawa niya, o di naman kaya tingin sa kanya ng mga kapitbahay, grabe naman yun, talaga nagwala, agad-agad, cellphone lang, diba? Pero kasi, kung halimbawa, ganito lang yan always understand na kung bakit ginagawa ng isang tao ang ginagawa niya ay may dahilan. So kung nabato yung cellphone sa labas na may kasamang pagsigaw, hindi naman siguro gagawin ng nanay mo yun kung hindi siya baliw, 'di ba? Alam mo yun, ginagawa lang yun ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Pero kung nasa tamang pag-iisip yung nanay mo, pero ginawa niya pa rin yun, may dahilan kung bakit niya ginawa, which is, number 1, baka naman pang 7,322 times ka nang tinawag, hindi ka pa lumilingon. 'Di ba? So isipin mo, pang 7,000 mo nang ang beses na tinawag siya, inutusan siya, tapos yung inuutos mo pa bagay na makakatulong sa kanya. Halimbawa, kakain na siya. O kaya, uy, tama na yan, matulog ka na. Alam mo yun, yung mga ganun, mga bagay na makakatulong. Pag tinawag ka para kumain, ang swerte mo kasi may kakainin ka. Pag tinawag ka para matulog, ang swerte mo matutulog ka. May mga ibang tao gusto nila matulog, pero hindi sila matutulog kasi magtatrabaho sila. Diba? At saka, para sa mga bata, ang pagtulog, para lumaki. So, kumbaga, para lang to sa benefit mo Tama. 'Di ba? Tapos hindi ka papansinin, 7,352 times ka bago lumingon. Kung hindi pa ibabating cellphone sa labas, hindi ka pa magagalit. So, yun yung mga pinanggagalingan. And pangatlo, baka naman yung nanay pagod. Puyat. Yes. O di naman kaya, 'di ba may naniningil lang utang sa kanya, 'di ba? totoo. O kaya lumabas para mangutang, hindi pinautang. Tapos pagbalik wala pang pumansin sa kanya. Pagbalik wala, alam mo yun yung ganun. So may pinanggagalingan kung bakit sila nagagalit. Kaya nga at the end of the day, biglang yung nanay mapapaisip na, naging masama ba akong ina kasi binato ko yung gamit, or alam mo yun, parang yung mga ganong klaseng pagtatanong sa sarili. Pero hindi may dahilan naman, mami, kung bakit minsan nagfe-flare up ka, kung bakit minsan sumasabog ka. And para sa akin, hindi naman sa normal yun, pero it happens. Nangyayari talaga yun, yung paminsan, bigla ka na lang sasabog. Totoo. Tao ka lang Ako hindi ko talaga hinuhusgahan yung mga nanay na minsan mabunganga. Kasi feeling ko dati naman hindi talaga silang ganun. Nung naging nanay sila, naging mabunganga sila. Naging kasi ganun sila. Oo, may mga anak talaga na sobrang pasaway. Siguro nga, yung nakita ko kanina talaga, ay kumbaga ang dami na kasing iniutos, ang dami nang sinabi, ni isa walang sinunod, ni isa parang walang napakinggan. Nakakasama naman talaga ng loob
loob yun na parang kanina pa ako salita ng salita dito nagsimula ako ng malumanay, di ba, hanggang sa tumataas na yung boses ko, hanggang sa lumakas na, hanggang sa umabot sa kapitbahay yung boses ko, ni isa wala kang sinunod, wala kang napakinggan. Totoo yun, na nakakagalit talaga pag araw-araw na nangyayari yun sa loob ng bahay ninyo. So ako ngayon ay nagigets ko na kung bakit dati yung mga tita ko na minsan nahabulin ako ng tsinelas. Di ba? Yung mga ganun tipo. Di ba? Yung tapos sisigawan ka, hahabulin ka pa kung saan man, tapos ikaw tatakbo ka. Naiintindihan ko sila kasi ang tayo palang mga bata noon, ganun din pala, na feeling ko, ayun nga no, medyo matigas pala yung ulo ko noong panahon na yun na hindi ko na-realize. Ngayon ko lang naintindihan, ako na rin yung nag-uutos, na ako na rin yung ako na rin yung nakaka-experience ng mga ginagawa ng tita ko noon. Kumbaga now it makes sense to me na ay oo nga, now I understand them. 'Di ba? Na parang hindi ko masisisi talaga yung mga tita ko, yung mga lola ko o yung mga nanay natin na dating nagngangawa sa atin kasi lahat pala ng sinasabi nila sa atin ay para din sa atin tapos hindi tayo makikinig. One perfect example, yung tipong tatawagin ka na lang para kumain. 'Di ba? Wala ka namang ginawa buong tanghali, wala kang ginawa. 'Di ba? Either nanood ka ng TV, naglaro ka, nag-cellphone ka. 'Di ba? Tapos nung tatawagin ka na nung pananghalian, nakailang tawag na sa iyo, 'di ba? Hindi ka sumusunod, hindi ka lumalapit. Tapos magugulat ka, bigla kang papaluin. Kasalanan mo rin, 'di ba? Kasi hindi ka nakikinig. Correct. Tama. Now I understand. Tapos magrarant ka. Yeah. 'Di ba? Magrarant ka sa social media, 'di ba? Tapos parang feeling mo ikaw na yung alam mo 'yon, yung inapi. Yung ape. Yeah. May mga ganun pang nalalaman. May mga paapi-api pang nalalaman. Color cake. Ikaw ba nung bata ka din, ganun ka rin? Yung tipo nahahabol ka ng walis tingting, ng tambo, ng tsinelas, di ba? Kasi hindi. Talaga? Hindi masyado. Ay, boring yun. Hindi masyado kasi iba yung akin eh. Iba yung akin. Anong pinangahabol sa'yo? Hinulog sa bangin. Charot. Mas malala pala. Mas matindi pala. Hindi, pero totoo yun May dahilan kung bakit nagagalit po yung mga tao sa paligid natin. May dahilan kung bakit nagagalit or nag-flare up yung mga tao sa paligid natin. And yung anger, partner, yan yung isang bagay na sana maiwasan natin na mangyari sa puso natin o sa isipan natin. Kaya lang, minsan siguro dahil tao lang tayo, hindi natin naiiwasan na magalit. Kasi ang sama ng feeling pagkatapos magalit, 'di ba? Parang masakit yung ulo mo, masakit yung bewang mo, sex bomb. Hindi kumanta. Ituloy mo. Hindi, pero 'di ba, partner, ano 'yun, nakaka-frustrate, tsaka nakaka-drain ng energy kapag ka nagagalit. Kaya lang yun nga wala tayong magagawa. Paminsan talaga nakakagalit, 'di ba? Paminsan talaga nakakainis. Totoo yun. Ay, nakakaubos ng ng lakas yun Ng lakas. Oo. Correct. Tsaka nakakaubos ng ganda, partner. Nakakatsaka, nakasimangot ka na Kaya pala yung mga kakilala kong nanay parang nahihirapan na sila magpaganda ng sarili nila kasi araw-araw stress na stress sila kung paano pasusunurin yung mga anak nila. Diba? Kasi araw-araw galit. Oo. Ay, nako. Well, pero kahit naman sabihin natin, partner, hindi naman sa lahat ng oras maiintindihan ito ng mga bata At tulad din natin, partner, na mas naintindihan natin ito nung tayo ay tumanda na. Yes. Nung tayo ay naging magulang na din, di ba? Well, yun lang sasabihin namin sa inyo, magiging matanda din kayo, magiging magulang din kayo, at lahat ng pinaparamdam nyo ngayon sa amin, mararamdaman din ninyo. Tama. Wait lang kayo, ma-stress din kayo pagdating ng panahon. Wait lang kayo dyan. True. Teka lang kayo, baka yung anak nyo mas malala pa sa inyo. Teka lang kayo. Naalala ko dati, partner, bigla lang nag-flashback ngayon. Dati napingot ako talaga ng nanay ko. Kasi parang inuutusan niya ako, tapos hindi ako sumusunod sa kanya. Tapos ang ginawa ko, nagpahabol pa ako. Alam mo, nagpaikot-ikot ako siguro mga 3 kanto yun. Yung natakbo ko. Tapos yung nanay ko, na-imagine ko hanggang ngayon, nag-flashback sa akin kung paano siya nahihirapang habulin ako. So, ang ginawa ko, nagtago ko sa isang malaking pader, pero nakita pa rin niya ako kasi may nagsabi na doon daw ako nagtago. Nung nakita niya ako doon sa likod ng pader na yun, piningon niya talaga ako pabalik ng bahay. Hawak-hawak ko sa tenga ko. So, na-imagine ko kung paano na-stress yung nanay ko dahil sa akin. Kasi unang bata ako, di ba? Kung di niya ako hinabol, baka kung saan ako nakarating, kung saan ako nagpunta, di ba? Malay mo kung ano pang nangyari sa akin hindi maganda. Di ba? Yung mga ganun tipo.
So, wala diba? na imagine Pero ko lang. mamasamain natin yun. Oo. Pero pagbata ka, mamasamain mo yun. Tama. Diba? Hindi ka mahal ng nanay mo. Oo, mga Hindi niya niintindihan ang kaligayahan mo. Oo, dadabog Meron kay ka pa. generation gap. Oo, yan, mga ganun. Well, anyway, uulitin lang po namin kung ano ang nararamdaman mo ngayon. Baka mas matindi pa ang paparamdam sa'yo ng anak mo pag naging nanay at tatay ka na. So matuto pong sumunod sa mga magulang, 'di ba? Uulitin namin, Oo. lahat ng sinasabi sa atin ng mga magulang natin ay para po sa kapakanan natin, 'di ba? Para sa ikabubuti natin. Kaya pakinggan po natin sila, sundin po natin sila. True, lalo't walang halong eklabu. And kanina, napag-usapan natin, partner, yung tungkol sa anger, no? Yung tungkol sa galit. Meron lang akong may dumaan lang sa feed ko kagabi na parang ang ganda lang niya. Tungkol ito sa hindi, kayo na bahala. Ikwento ko na lang. Kayo na bahala mag-intindi. Kanya-kanyang interpret. Kanya-kanyang interpret na lang, ganun. Kasi ako na nga nagkwento, ako pa mag-interpret. Ako na lang lahat? Grabe naman kayo sa akin. So, ang eksena, partner, may isang ahas. Syempre, hindi naman to tunay na kwento. Parang, basta kayo kanya-kanya ng explanation. So may isang ahas, partner. Very animated yung Okay. yung Isipin ko, alam na to, napanood ko. pabula ba to? Hindi. Parang animation lang siya, partner. Okay. So may isang ahas na galing siya sa gubat. Tapos yung ahas na yon nakarating sa isang, let's say, Ace Hardware. Sa isang home improvement shop. Kasi yun yung malapit, parang gano'n, nakalusot siya, tapos nakarating siya doon. Pagdating niya doon, yung unang bumungod sa kanya na nasa floor, syempre gumagapang ang ahas, diba? Subukan mo ang ahas maglakad, kakaiba na yun. Ibang klase yung kapag ka naglalakad ng ahas, so gumagapang siya, partner. So, nung gumapang siya, partner, naggapangan niya ang isang saw. What's saw in Tagalog? Lagare, yan. Meron siyang naggapangan na, Past tense ng C. Ano, partner? What is saw? Past tense ng C. C, saw. Ay, nyek. Nyek. Ayan, so yung saw, yung lagare. Okay, lagare. So meron siyang nadaanan na lagare. So pagdaan niya dun sa lagare, partner, nasugatan siya kasi naturally nasa floor eh. Nasugatan siya kasi hindi niya nakita or something. Basta nasugatan siya. So, dahil nasugatan siya, partner, inakala niya na enemy. Hindi niya naman alam na hindi naman niya alam na lagari yun, na hindi, walang buhay. Kasi ahas nga siya. Ang ahas naman hindi naman naglalagari. So, hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng Oo, lagari. correct. So, hindi alam kung ano ibig sabihin nun. Oo. Tatanga-tanga. So, yun. So, dahil nga lagare, tas nananahimik yung lagare, partner, pero ang buong akala ng ahas, nananakit, sinasaktan siya, kasi nasaktan siya eh. So, ang ginawa ng ahas, partner, inikutan niya. Sa pag-ikot niya, partner, mahaba kasi lagare eh, nasugatan siya ulit. Ang ahas kasi, partner, kapag ka nasi-stress, ewan ko kung nakahawa ka ng ahas, di ba yung sa mga zoo, partner, ito yung experience ko dati sa ahas na pinahawak sa akin sa zoo, tas magpapapicture. Pag naramdaman ng ahas na natatakot ka or basta nararamdaman niya na may fear, mas lalo niyang hinihigpitan eh. Mas lalo siyang hihigpit. Naranasan ko yun eh, kaya noon kapag picture ako sa ahas, talagang nagpe-pretend akong masaya. Oo, kaya nga pag nakakita ka ng ahas talaga nagpapakasaya ka, nagpa-party ka, may ahas sa bahay correct. namin. May ahas sa kama. Good vibes. Yan. Ganon. Kasi ang isang way para mag-kill sila ng enemy is yung aanuhin nila eh. Hihigpitan nila. Yung hihigpitan nila, pupuluputan nila, tapos hihigpitan nila hanggat hindi makahinga. So, yun yung ginawa nung ahas doon sa lagare, partner. Kasi nga, nasaktan siya, diba? So, akala niya, kaaway. So, ang ginawa niya, partner, hinigpitan niya. Dahil hinigpitan niya yung kapit niya doon sa lagare, di syempre, naturally, mas lalo siyang nasaktan hanggang namatay siya. Oh, see? Okay, so
Oo, Tama so na. kanya-kanya pong interpret ng story. Bala na kayo. Ako, interpretation ko talaga dyan, huwag kang maglalagari. Dapat hindi mo alam yung lagari, di ba? Para... Yan. Hindi, mali. Dapat alam mo yung lagari para iiwasan mo na yung lagari. Di ba? Oo, tama. Ganun. Ang interpretation ko naman dyan, ibig sabihin ng kwentong yan. Correct. Ako partner ito, ang para sa akin ay ito. Dapat wag iwanan ang lagari sa floor. Baka makapatay ng ahas. Yan. Ang lalim eh. Talagang nilaliman ko ang pag-intindi. Yun ang nakuha kong lesson. Charang. Diba? Pero ang ganda nung ano na yun eh. Ang ganda kasi nung animation na yun kasi may kasamang caption sa ilalim. Na ang sinasabi talaga dun is minsan ganun yung ganun sa buhay. Galit na galit tayo sa isang bagay. Galit na galit tayo sa isang tao, 'di ba? Na yung taong 'yon o yung taong 'yon, maaaring hindi niya alam eh. So ibig sabihin ito yung sinasabi natin dati pa partner na if you hate someone so much, yung burden ng hate wala doon sa taong kinaiinisan mo. Kasi yung taong kinaiinisan mo, for all you know, para siyang lagari na wala siyang pake at wala siyang alam. Tama. 'Di ba? Pero ikaw yung parang ahas na galit ka, Gina G ka, 'di ba? Kumakapit ka ng husto, in the end sa sobrang pagkapit mo dun sa hurt na 'yon o dun sa bagay na yun, sa taong 'yun, ikaw yung masasaktan. Ang in the end, ikaw pa yung talo. Yes. At tulad ng ahas dun sa kwento, 'di ba? Ikaw pa yung nategi. Diba? Isipin mo yun. Ganun din sa Ganun. galit, mga kaibigan. Isipin nyo, diba? Araw-araw kung nabubuhay ka na punong-puno ng galit yung puso mo. Hindi ba't ikaw ang nahihirapan? Diba? Yung pagtatanim ng galit, mga kaibigan, sa ating katawan, sa puso natin, at saka sa isipan natin. Parang, diba, you're giving yourself so much burden na araw-araw, yung stress na ipinaparamdam niya sa'yo. Siyempre, pag galit ka, stress ka, diba? At kapag stress ka, apektado lahat ng emosyon mo at ang buo mong pagkatao. To the point na nahihirapan ka na mag-decide ng tama, diba? Hindi ka na nga nakapagsalita ng maayos, hindi mo na nakikita ng kagandahan ang paligid mo. Isipin mo, araw-araw yung nararanasan mo. At kapag na-stress kang ganyan, di ba, pumapangit ka na, nagkakasakit ka pa. In other words, dahan-dahan mong pinapatay yung sarili mo, kagaya ng ginawa ng ahas. Di ba? Nabatin na mo, automatic siyang namatay. Wala naman siyang kalaban eh, sarili niya yung kalaban niya. Diba? To the point na namatay na siya. So, ganun din sa sarili natin. Hindi natin na-realize, tayo po yung nahihirapan, tayo mismo yung nagpapahirap sa sarili natin to the point na baka mamatay na rin tayo. Diba? Sa sobrang stress, sa sobrang galit. So, iwasan ang galit, mga kaibigan, kasi talo ka dyan hanggang sa huli. Tayo ang talo dyan. Yes. Maraming salamat sa mga kabisya natin na tumutok sa atin ngayong oras na ito. Mamayang 9:00, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay ang ating mapapainggan, kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ang iba. Yun. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner. You look so awesome today. Ay, nako, anong petsa? September 27, talagang peligrong na. Petsa di peligro. Oo. Para-paraan na tayo. Correct. Ang hirap talaga, partner, kapag ikakasal, ang dami talagang gastos. Oo, Yan, kaya. ramdam kita.
Pautang naman, diretsahan na to. Huwag ka nang mambola, nakakainis lang eh. Wala na papuri. Halatang halatain eh, 'di ba? Oo nga, but you look so gorgeous today. Ay naku naman, thank you so Like much. like every day. Ay naku naman, thank you so much. O anong kasunod? Pautang 10,000. Pa 10,000 ka naman. Nakakalurky. Oh, sige na, 10,000 lang naman eh. Kasi naman. Sanlan natin yung headband mo, pwede na ba yan? Isanla na yan, di ba? Parang Nakakalurky. ganun, ano. Marami ang gumagawa ng mga para-paraan kasi ito na yung mga araw na kulang na talaga eh. Oo, kaya diba? relate tayong lahat correct, dyan. yung papunta na talaga doon sa ano eh. At alam nyo, ito nakwento ko na to before, no? Pero I think gusto ko lang siyang ikwento ulit. Baka sakaling nakalimutan nyo na kasi. Baka sakaling nakalimutan nyo Oo, kasi. ano to, reminder. Pinag-uusapan kasi natin, partner, yung mga tungkol sa mga ilang araw na lang bago magsweldo. Usually, bitin na talaga ang ano niyan eh, ang budget. Diba? Kulang na talaga. So, madami mga tao yung gumagawa ng mga para-paraan para kumita ng extra, which is a good thing. Yes, yes. Diba? Ako para sa akin, kung meron po kayong extra cash, and then somebody goes to you para, kunyari, yung somebody na yon merong gift certificate. Yan. Kunyari, kung ano mang gift certificate na yan, Oo. I think, syempre titingnan mo kung may expiration, di ba? Huwag naman tanga. Bawalan tungaw na days, ha? Nag-iisip din po dapat kasi mga perang pinaghirapan. Pero i-double check mo kung halimbawa, matagal pa naman yung expiration date, ganyan. Tapos kailangan ng taong yun ng cash, ganun. Ibigay mo, kahit sabihin, bawal, di ba? Or something, ewan ko lang kasi ito yung kwentong ko na ikwento ko na, kaya forever akong nag-yes sa mga ganyan eh. Kapag may pagkakataon. Yung mama ko kasi dati, parang, di ba, kulang-kulang na nga yung mama ko. Pagka hindi ka talaga nakapakinig ng tama, may maririnig mo kulang-kulang ang mama ko. Kulang yung budget niya lagi. Oo, kulang yung budget. So one time, parang dun sa, nabigyan siya ng GC. GC siya ng SM. Parang ganun. So parang instead of cash, yung ibinigay as a bonus, parang ang binigay ay GC ng SM. Which is, di ba, which normally happens. Di ba, kunyari tayo, nakakatanggap din tayo ng mga gift certificates kapag pag December. Tama, di ba? Although, yung mga GC kasi ngayon, diba, yung mga Sodexo, yung mga ganyan, ang dami ko sinabi mga brands, baka naman Sodexo. Alam ko, magagamit kasi siya sa marami. Pero nung araw, yung as in sobrang long ago, kapag ka meron kang GC, doon mo lang siya magagamit dun sa particular na place. So kung halimbawa kailangan mo ng cash, hindi mo siya magagamit. Parang ganun. Parang sa madaling salita, in other words, mas kailangan na nanay ko yung cash. Kasi syempre, hindi mo naman pwedeng ipalit yung pambayad ng renta, pambayad ng ano. Minsan, mas maraming purpose ang cash kaysa gift certificate na limited ang function ng purpose. Ngayon kasi yung mga GC, madami na siyang functions eh. Ako okay lang sa akin, halimbawa, ibayad sa akin. Kunyari, tinatapal ko nga sa tiyan ko minsan eh. Ayoko din. Nakakagaling ng kabag. Ako yung lamig sa likod. Ginawa sa lompas. Yan po kami. Ganyan kami minsan. Kaya huwag nyo kami bigyan ng GC, cash nyo na po. Kasi pinapantapal. Pero kasi yung mga GC ngayon, mas marami na siyang function. Ibig sabihin, marami mga establishments ang tumatanggap. I'm not sure about utilities, but, you know, pero noon talaga, sobrang limited lang. So, kung kailangan ng cash na nanay ko, kailangan niyang ipalit yung, yung GC. And hindi ko makakalimutan yung experience niya talaga, partner, na may mga, halimbawa, grocery. Tapos, yung mga nakapila sa grocery na magbabayad. Nangyayari yun, I'm sure, kung na-experience nyo na to, I relate. Kung hindi nyo na-experience, hindi nyo na-experience. Ikwento ko na sa inyo. Hintayin nyo makarelate kayo. Oo, hintayin nyo makarelate kayo na merong kukuhit sa'yo, huy. Ayan. Ano pong ibabayad po ninyo dun sa, dyan sa grocery po ninyo? Cash po ba? So, kapag ka sinabing cash, magtatanong talaga yung nanay ko. Siguro yung kapal na mukha na ko ay naman ako din talaga sa nanay ko. Kasi it takes a lot of partner, kapal na mukha at ibay ng loob, di ba? Para gawin yun para kumuhit ng tao at para sabihin, ang ibabayad nyo po ba sa grocery po ninyo ay cash or card or GC? So kapag ka sinabi ng tao na cash, ang sasabihin ng nanay ko is, pwede nyo po bang ipalit?
Pwede po bang ipalit same na din lang? naman. Oo, Oo. kasi parehas lang naman. Tapos hihintayin ko na lang para sure, di ba? Parang ganun. Kasi Baka mamaya, ang lakas na oo. mamakas-scam kung bigla umalis si nanay ko. Biglang Ang lakas wala, printed biglang lang nawala. pala. Correct, biglang nawala, pakabigyan ng pera. Scammer pala. so syempre sabihin na nanay ko, hintayin ko na lang po na magamit yung maibayad. Oo, maibayad. Yun, yung ganun. So ibig sabihin yung ine-effort ngayon, partner, para mapalitan yung GC niya ng cash ng ibang tao. Pero syempre bawal daw yun eh. Syempre, 'di ba, pinagbabawal yung Pero di ba may mga transferable naman? Di ba meron din namang non-transferable. So okay lang. Oo, ganun. Pero I think nung mga time na yun, parang bawal talaga siya. Kasi nga, yung functions ng mga GC noon, limitado lang talaga. Parang dito mo lang talaga siya magagamit, yung mga ganun. So, hindi katulad ngayon, yun nga, may transferable, may transferable siya, pwedeng ipasa. Kasi yung iba pang regalo na Oo, may mga correct. establishments na Oo. kunyari, alam mong suki yung taong yun doon, ang binibili talaga nila gift certificate. Tama. Tapos sa pinamimigay nila. Tama, diba? tama. May So, ganon. ganon na ngayon eh. Ganon na ngayon. Noon kasi hindi. Oo. Sobrang limited talaga. So, ibig sabihin, kung hindi mo siya magagamit doon, wala siyang say-say sa'yo. So, kailangan siya ma-convert to cash. Okay. So, yun yung mga ginawa talaga ng mga para-paraan ng nanay ko para magka-cash. So, kaya ngayon, partner, kapag kami ganyan sa akin, kaya minsan may mga GC ako eh. Halimbawa, sasabihin, baka kailangan nyo naman po ng GC ng ganito. Kinukuha ko siya bilang naalala ko kasi talaga yung moment ng petsa de peligro ng nanay ko dati. Okay Diba? yan. Ngayon nagkaroon ako ng idea, Oo. partner. So kung may mga GC ka dyan, pwede. Hindi, Kasi marami parang, meron ako. Pwede bang birth pwede, certificate? pero kung GC nga, hindi BC, tanga. Kasi certificate din naman yun, di ba? Hindi, GC, gift certificate. Pareho namang may certificate. Hindi nga. Birth certificate. Meron din Sure ako. ba yung asawa mo na pakasalang kanya? Meron din ako death certificate ng lolo ko. Doc! Gusto mo din? Sure ka na ba dito sa lalaking to? Gamutin mo nga to. Pakigamot mo muna bago mo kasalan si January, Doc! Diba? Pwede ba yun? Hindi, ito nga Meron din reason- ako certificate of appreciation. Doc, ayaw makinig, Doc, ha? Ito talaga yung mga makukunat na matitigas ang ulo pag 40s na ayaw na makinig, Doc! Doc! Huwag baka magbago isip. Doc! Masama kang impluensya, huwag ka nananawagan sa Kasi radyo. ang sama ng mga sinasabi mo, parang hindi ka makaintindi. Doc! Huwag Doc! pag hindi natuloy yung kasal namin, kagagawan mo to. Joke lang, kayo naman. Kayo naman. Huwag ka naninira ng relasyon. Ay, sorry naman. So, huwag ka nga. Huwag kasing sabi ng birth certificate kung GC ang pinag-uusapan. Ako naman concerned dun sa pakakasalan mo. Gusto ko lang naman tanungin kung sure na ba siya. Ganito yung makakasama mo Baka everyday. magdalawang isip pa, wag na sige. pag-uusapan yan. O sige na nga. Ganun. So, wala lang. Gusto ko lang i-share. Ang punot dulo ng lahat is that kung merong taong lumapit sa'yo, tas you have, kumbaga, taong yun, kailangan ng cash. Tas ibabalik niya sa'yo as, diba, as whatever. Pwede rin namang cryptocurrency. Ewan ko kung nakakaintindi ka ng mga ganun. Kasi nangyari yun sa akin dati, partner. Parang, yung Laika Gems nung buhay pa siya. So, parang, ewan ko, baka naman mabuhay din. So anyways, baka naman, Laika, yan. So kailangan niya ng cash kasi kailangan niya for somebody na basta may sakit, ganun-ganon. So ang binigay niya sa akin is gems. And nung time na yun, partner, talagang talagang fully operational. So I can use it. Magagamit ko siya kapag kumain, magagamit ko siya sa check-in or whatever or to buy some stuff. Yung mga ganon. So pwede. yun yung sinasabi ko na pag may lumapit po sa inyo, tapos kailangan, tapos ang kapalit ay, di ba, papalitan niya naman eh. Hindi naman siya nangungutang or hindi naman, kailangan niya lang talaga is cash. Kasi may mga bagay na pwedeng mabayaran lamang ng cash. I think you should say yes. Diba? Kung papalitan na nga ng GC, kung papalitan ng crypto canemerot cantion, Shannon, gano'n. Kung ano man yung mga tawag, diba? Yung mga gano'n, sa tingin ko okay. It's a yes. Oo, I think it's a yes. Kasi hindi naman yan magtatanong kung di siya nangangailangan. Kung di siya talaga nangangailangan. So binigyan mo na naman ako ng idea, partner. Madami akong gems galing sa Kumu naman. Ganon. Okay ba sa'yo yun? Medyo marami-rami na din yun. Diamonds, no? Oo, diamonds. Gems at ngayon, baka diamonds. pag ano ka naman, magkano lang yung kinita na. Pati di ba kailangan, alam mo na lahat na pwede. Ibenta na natin. Diba? Yung mga ganon. Pero baka bawal po Pero pwede ang konteksto Gumagawa ng transaction sa radyo bigla. Hindi, ang konteksto ko lang, yung konteksto ng petsa de peligro, tas kailangan. For example, kunyari, yan nga, partner,
Hindi, pero convertible to cash yun yung diamonds. In cash mo lang naman yun eh. Oo. Mas Sabihin ni Encash yun. Ha? Sa 7-Eleven. Hindi ko alam kung saan. Hindi ko alam. 7-Eleven, pasola naman. Ang dami na po namin brands today. Ang dami po pag-mention ng mga brands para po sa araw na ito. Baka naman. Oo nga. Sola, baka naman po. Favorite drink ko talaga yan, Sola. Oo naman. Sarap nun eh, no? Oh. Kumukuha kami sa rep mo, kaya man natikman namin. Masarap eh. Hindi ka naman kumuinom ng Sola. Ikaw naman. Pag may nagbibigay sa akin, iniinom ko naman. Okay. Oo. O sige. Okay, Sola, baka naman. So pag binigyan tayo, iinumin pa rin natin. Oo, di ba? gusto ko talaga, sobrang favorite drink ko talaga yung Sola. Oh, Feel good talaga ako sa Sola, promise. yung mga ano raspberry dyan. flavor. Sola, yan. Buchanan. Yung manufacturer na Sola. Ano Oo bang company nga. sila? Hindi ko sure eh. Basta inom lang ako ng inom. Yan yung mga yan yung mga dream endorsement ko. Lucky Me. Nakakapag-endorse na tayo ng Lucky Me Pancit Canton. Yan. Oo. Pero hindi na tayo binigyan. Buchanan naman, Lucky Me. Tsaka Sola. Yun talaga yung Sola. Yung pangarap ko, marami akong box ng Sola. Yung di ako laging bibili sa 7-Eleven. 7-Eleven, Buchanan naman. So anyway. Kahit supot lang, pwede na. Basta may tatak ng 7-Eleven na patunay na galing sa inyo. Buchanan naman. Pinatulag kahit supot. Basta galing sa kanila. Kasi galing 7-Eleven. Nakakalurkay. So yun, ano ba yan? Nawala na talaga tayo sa trail of thought. Yun yung sinasabi ko, partner. Mas, I think yung sinasabi ko na bagay-bagay ay mas ideal pagka GC. Kasi marami mga bagay like yan, gems, diamonds ng Kumu, ganyan, yung mga ganun na pwedeng ma-encash. Ay, yung gems yata hindi yata siya na-encash, pero yung Kumu, yes. Pero yung halimbawa, kung meron kang GC. For example, merong recently na lumapit sa akin, ang tanong niya sa akin, sabi niya, nagsa-Starbucks ka ba? Sabi ko, Starbucks, baka naman. Sabi ko, oo naman. Ay, hindi, ang tanong niya pala is, meron bang Starbucks na malapit sa inyo? Sabi ko, meron naman. Nagsa-Starbucks ka ba? Yan yung mga tanong. Tapos sabi ko, oo din. Ganon. Tapos ang next niya doon is that, kasi meron ako dito mga GC ng Starbucks. So ang point niya doon is, hindi niya naman ibibigay sa akin. Baka gusto kong ipalit. Pero dahil hindi naman ako laging nag-frequent, pinag-isipan ko din. Yung mga ganon. So yun yung mga example, partner. Meron ako GC ng Starbucks. Okay, kunyari may GC siya ng spa. 'Di ba? Yung mga ganon na hindi naman siya lamigin. O lapitan mo yung parang lamigin lagi ng mga buto-buto. So, pwedeng i-convert. Yung alam mo kumbaga okay lang sa kanya. Correct. Parang ganon. Ito, sinasabi natin to, pinag-uusapan natin to kanina pa kasi nga alam natin relate tayo sa ganitong klase ng topic. Again, Petsa de Peligro, gumagawa tayo ng paraan para, 'di ba, para makasurvive sa mga nalalabing araw bago pumatak ang sweldo. Ilang araw pa 28, 29, 30, May 30 Friday ba? 4 days pa. So, talagang nanganganib tayong lahat. Ang sinasabi natin, totoo, no? Relate tayo sa ganitong klase ng usapin. Ang na-experience ko naman yung ATM. Binigay ng advance. Sabi niya, isasanla ko yung ATM sa iyo. Pagdating ng sweldo, withdrawin mo na yung laman, 'di ba? Parang ako hindi naman ako nagaganon kasi pero hindi ko in-entertain kasi sabi ko nakakahiya naman kasi pera mo yan. Hindi, tsaka baka diba? Sure ka ba may pera? Oo, tsaka mamaya hindi mo naman ATM, kapangalan mo. Malay mo kung ba pinagawa mo lang dyan sa sa ID lamination. Pwede naman. Daming gumagawa kaya ng ganun. Mga ganun. Diba? So hindi mo na lang in-entertain. Pinahiram mo na lang. O di kaya naman, tama din yung mga gift certificate kasi maaaring hindi useful sa kanila. Sa'yo. Kasi normally napanalunan lang nila yun O kaya nag-grant lang sa kanila, sumali ng kung ano mang contest, raffle, contest sa school, sa barangay na yun ang prize. So, minsan hindi nila nagagamit o hindi nila alam kung paano gagamitin, saan gagamitin. So, ang ginagawa nila, ipinapalit nila ng cash sa kakilala nila. Yan, ganun. Diba? So, ang sinasabi natin, I think kung carry naman, pagbigyan mo. Oo, so pagbibigyan mo na, marami akong gift check sa bahay, partner. Ano yan? Massage. Ayan mga kung malalayo naman sa akin, hindi, then sinasabi natin kung pagbibigyan mo, kung ideal din para sa'yo, ha? Kasi baka mamaya merong gift certificate, pero ang Batanes. Doon mo i-claim. Ganun. Hindi naman yung ganun. Yung syempre, while gusto mong tumulong, gusto mo din syempre na tulong din ito for you. Parang ganun. Yun lang man sinasabi natin na gumagawa talaga tayo ng ways and means. Ganun. Totoo yan. So, sino pong relate sa ganitong klase ng usapan? Yung nagkakalkal ka na rin ng bag mo? Diba? Tinatanggal
tanggalin mo yung laman, baka sakali may naliligaw na 50 pesos, Correct. 100 pesos, 20 pesos. Tama. Nabuti na lang hindi ka naglalaba lagi ng pantalon mo kasi paglagay mo Oo. sa tingin mo sa pocket, meron palang 20. Uy, kaya na diba? madalas nangyayari yun, ha? Yung mga ganun. Okay din talaga mag-isa laula eh. Hindi ka naglalaban ng damit. Tapos, ayan yung makikita mo, merong extra 20 or 50. Ang saya kapag ka may 100, di ba? Gusto ko yan. So ano nga, magkano papautang mo sa akin? Pwede na ba 5,000? Kalahati na yun, ha? Anong GC mo dyan? Yung GC naman pakinabang sa akin, ha? Baka mamaya wala nang pakinabang sa akin meron yung ako GC. ditong ano. Oh, ano na naman? Sa gym. Ayan, ayoko yan. Treadmill nga namin sa bahay, hindi ko ginagamit. Pahirapan mo Pumunta pa ka ako. pa kaya sa gym? Punta pa kaya ako sa gym, heller, 'di ba? Yun yung sinasabi natin. Pwede naman. Pwede yun, pwede niyong gawin pwede ka yan. mag-say yes bilang tulong, pero syempre, pwede ka rin mag-no kung hindi mo magagamit. Like yan, gym. O meron ako dito GC ng gym, 'di ba? Totoo naman yun eh, yung mga ginagrant na as prizes or Totoo, parang sa privilege raffle na. or whatever, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos hindi mo naman siya kailangan. Totoo. Maganda yung diskarte diyan. Maghahanap ka ng taong Kailangan yun. Kailangan yun. Or In lagi exchange siyang, of cash. lagi siyang pumupunta doon. Yes, diba? totoo So yun, parang ah. maliit na bagay lang sa kanya yung ipalit yung GC doon sa cash. Kasi lagi naman siya nandun. Araw-araw naman siyang nandun. Totoo. Diba? Ganyan. Magpalinga-linga ka na sa loob ng bahay niyo. Kung wala kang GC, pwede naman yung asawa mo Yeah, muna. pwede din. Ipahiram mo muna kasi maingay naman sa loob ng bahay. Sana may pakinabang. Oy, Sana may hindi, pahiram mo sa pakinabang. barangay. Ano siya? Rekorida, taga-bando. Correct. Siya yung taga-announce ng mga bagay-bagay. Total naman lakas ng boses. Sige, go. Oo. Go na, 'di ba? O may mga ganyan. Totoo so yun. good luck. Tsaka yung isang tip pa, syempre dapat alamin mo kung ano yung mga cards na pwede mong bilhin or i-avail na lagi kang pumupunta doon. So may discount cards rather Pwede of din. restaurants. Ako, meron kaming fini-frequent lagi partner na restaurant. Kaya kapag yearly nare-renew namin yun kasi talagang ang bongga nung discount. Diba? Lagi ka naman pumupunta doon. Yung mga ganyan, may mga dahilan kung bakit may mga discount cards. 'Di ba? Pwede nating pansinin yung mga ganun kasi eventually yan din yung mga tulong, ang laking kayang bagay. Oo, kaya. Kahit wala kang 'di ba? Kung bawa ito lang yung pera mo tapos sakto lang. Tapos gusto mong kumain doon, may discount naman. Mga ganyan. Totoo. Kailangan majutak din. Magsirapi ang buhay. Oo, tsaka ang pinupunto din natin ngayon, dapat madiskarte ka rin, Yan. 'di ba? Para makasurvive ka. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. At isa rin paraan para kumita. Di syempre sali ka ng sali sa ating Fanscan. Mamaya sa pagpapatuloy ng ating Facebook Live, ayan, magpa-Fanscan promo tayo para sa lahat ng mga tambalanista natin. Uy, 2.5 din to, 2.5, Malay mo sa'yo mapunta yung 2,000. Pwede bang sumali ako dyan ka na lang sumali, partner. Huwag mo na akong jutangan, sali ka na lang dyan. O, diba? Sali lang ng sali sa mga ganyan, promo. Yung mga iba, kinakareer nila yung mga promo kasi you'll never know. Oh yes, di ba? Oo. Nakwento nga natin, meron tayong tambalanisa na talagang nabuhay siya sa Sa promo. Sa mga promo. Oo. Yung mga gamit niya sa bahay, karamihan doon na panalo na niyan sa promo. Yung mga sa kitchen nga, partner, baka makita mo, ang dami niyang grocery. Akala mo namimili siya, hindi. Napanalunan din niya sa promo at ang dami kasi noon online. Yan. Maging madiskarte ka lang. Correct. Alamin mo yung mga ganyang klase, mga bagay-bagay. Yes. Diba? Kaya natin to. Kaya mo yan, Kabisyo. Pecha de Peligro. Woo! Kapit lang! Kapit lang! Salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan, kaya at inyong pakaantabayanan. Hello, Sir Roy Redondo, for tuning in. Salamat. Hi, Sir Roy! How are you? Muli ako po si Nicole. Sinabi ko. Ang aming tanging paalala na dapat ay memorize nyo na. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Love Radio. This